spreader of the truth. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at sa aming mga kababayan. Kami po muli ay bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang araw po at narito naman po ang tagapangalat ng katotohanan. Muli po ay sa inyo'y magsasaysay na pawang sinasabi lamang po ng kasulatan. At sa oras na ito mga kaibigan at mga kababayan at sa aking kapatid, talakayin natin yung tungkol sa paniniwalang osas na sa madaling sabi na sinasabi nila, once saved, always saved. Sa Tagalog, minsang ligtas ay ligtas na palagi. Na para bagang, kapag ligtas ka na magpakailan-kailan pa man. Na para bagang hindi na mawawala, kapatid. Na tingnan natin mga kaibigan at mga kababayan, kasi nga po may mga mangaral o tagapagturo na nagsasabi at nagtuturo na ang kaligtasan daw po ng isang tao ay hindi mawawala. At ang mawawala lang daw, kapatid, ay yung gantimpala. At alam naman natin na ang doktrinang meron ganito ay walang iba mga baptist. Amen. Sila yung nagpakalat ng ganitong doktrina ng salitang osas na once saved, always saved. Now, tingnan po natin mga kaibigan at mga kababayan, gamit po ang banal na mga kasulatan. Tingnan po natin kung sinasang-ayunan ba ito ng Biblia o hindi. Pag-aralan po natin ang mga talatang kanilang ginagamit upang, kasi nga po mga kaibigan at mga kababayan, may mga talata din po silang nabanggit, binabasa, na pinapasabalian po nila o pinatitibayan nila na ang paniniwalang osas o ang doktrinang osas, kapatid, ay sinasang-ayunan ng Biblia. Na tingnan po natin ito, kapatid. Tingnan po natin mga kaibigan at mga kababayan. So dapat po kasi mga tagapakinig, mga kapatid, mga kababayan, ay bigyan po natin ng pansin ang mga sinasabi po sa Biblia o mga talata o mga bersikulo sa Biblia. Dapat po i-balance po natin. Amen. Hindi lang tayo dapat magbase sa isang talata. Amen. Na kapag sinabi sa isang talata, ligtas na tayo ay ligtas na agad. Di ba? O sumampalataya tayo. Basta sumampalataya tayo, ligtas na agad. So, hindi po tayo dapat nakabase sa ganon. Kundi, basahin po natin ng mabuti ang Biblia at unawain po natin. Saliksikin po natin ang Biblia patungkol po sa sinasabi sa ating kaligtasan. Kasi wala din po nakalagay sa Biblia na once saved, always saved. Evangelisano, wala po tayong mababasa. Ay, wala yan. talaga. So, yun po. Dapat pag-aralan po natin na mabuti ang Biblia. Tingnan po natin na mabuti. Now, tungtungan ko pa mga kaibigan at mga kababayan at ang aking kapatid, yung sinabi mo na, di ba, i-balance natin, i-harmonize natin gamit po ang banal na mga kasulatan. Now, sinasabi natin kapatid at sa inyo mga kaibigan at mga kababayan na magiging tama lang po ang unawa ng isang tao kung wala po siyang binabagang talata, kapatid. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Amen. So, ito mga kaibigan at mga kababayan, tingnan po natin yung mga talatang kanilang ginagamit. Tingnan po natin kung ano ba ang ibig sabihin ng isang talata, sapagkat hindi maaari, kapatid, na ang talata na ating babasahin ay doon lang tayo mag-rely. Doon lang tayo nakatuon. Samantalang marami bang kasulatan na sinasabi ang Biblia. Hindi lang mo po nagtatapos sa isang talata, sa isang chapter, o kaya sa isang book, kundi marami. Isa na nga dyan, kapatid, yung halimbawa, yung sinasabi natin, na may mga paliwanag dyan sa Mateo, may mga sinasabi dyan ng Panginoon na hindi natin makikita yung kapaliwanagan. Amen. Yung paliwanag, hindi natin makikita dyan. Saan natin makikita, kapatid? Sa ibang aklat. Yan, sa ibang aklat natin makikita, mga kaibigan at mga kababayan, yung mga paliwanag po ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po sa isang aklat, kaya nga po marami eh. Kung hindi po natin makita sa iisa, ibig sabihin mo, meron siyang kapaliwanagan sa ibang aklat. Amen. Sa ibang chapter, sa ibang verse o versikulo. Now, ito po mga kaibigan at mga kababayan, isa sa mga bagay na ginagamit po, isa sa mga talata na ginagamit po ng mga Baptist upang patunayan nila na tama ang paniniwalang osas. Tama yung kanilang doktrina na tinuturo sa kanilang pinangangasiwaan na dala-dala nila at pinangangaral nila sa mga tao.
Gaya na lamang po, o kapatid, ng sinasabi doon sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2 at versikulo 8 hanggang 9. Yung mababasa natin doon, kapatid. Babasahin natin yung Evangelist Alan. Ang sabi po dito sa Efeso chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kapatid, wala tayong tutol dyan sa talatang yan. Amen. Di ba? Wala tayong tutol dyan. Pero, dyan lamang sila nakatuon na sinasabi dyan, oo nga naman, sinasabi din naman ng kasulatan na sa pamamagitan kayo, ng pananampalataya, kayo nangaligtas. Amen. Totoo naman yung mga kaibigan at mga kababayan dahil isa yan sa unang requirements. Di ba sinabi ng Apostol Pablo sa aklat ng mga Hebreo Kapitulo 11 at versikulo 6, kapatid, na ang taong lumalapit sa Diyos dapat may pananampalataya na may Diyos. Dahil nga, kung ang isang tao po na lumalapit po sa Diyos, pero wala pong pananampalataya, ay useless yung kanyang paglapit sa Diyos. Amen. So, totoo po yung sinasabi po ng kasulatan. Sa biyaya po tayo, by grace, through faith, tayo po ay naligtas. At sinasabi po dito, hindi sa pamamagitan ng manggawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Now, anong gawa, kapatid, ang tinutukoy dito? Kasi nga, di naman dyan sinabi, mabubuting gawa, kundi gawa. Amen. Now, ganito po yung mga kaibigan at mga kababayan. Ang tinutukoy po dito mga gawa na sinasabi po dito na hindi sa pamamagitan ng mga gawa kayo'y nangaligtas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay tumutukoy po sa mga gawa na hiwalay sa pananampalataya. Amen. Kasi nga kapatid, may mga naririnig tayong aral, turo, mga payang ng mga tao na sinasabi nila, basta gumawa lang daw ng mabuti, wag man lalang sa kapwa, wag man lalamang sa kapwa, at mabuting tao, wag gagawa ng masama, ay okay na yun. Yun yung tinutukoy dito mga kaibigan at mga kababayan na sinasabi ng Apostol Pablo, anumang bagay na hiwalay sa pananampalataya. Halimbawa po, ginagawa po natin ang magtulong sa kapwa at gumawa ng mabuti, ngunit hiwalay naman po sa pananampalataya, ay wala din pong pakinabang. At Amen. katunayan kapatid, ang sabi pa ni Apostol Pedro, na anumang bagay na hiwalay sa pananampalataya ay kasalanan. Amen. At yun po mga kaibigan at mga kababayan, ang panaang gawa na hindi po makapagliligtas. Anumang bagay po na gawa na hiwalay sa pananampalataya, hindi po makapagliligtas yan. Dahil ang totoong makapagliligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga utos. Yun po ang ibig sabihin dito mga kaibigan at mga kababayan ni Apostol Pablo. Kaya nga sinabi din ni Apostol Santiago na ang pananampalatayang walang gawa o walang kalakip na pagsunod, baog, Amen. useless. So yun po ang ibig sabihin mga kaibigan at mga kababayan dito ni Apostol Pablo. Again, hindi kami tutol dito sa sinabi sa aklat ng Efeso 2:8-9. Tama po, sa pamamagitan po ng grasya, sa pamamagitan po ng biyaya, through faith, tayo naligtas. Amen. At hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. Ang kailangan na lamang po natin gawin ay ang manampalataya at sumunod sa kanyang mga utos. Ito pa po, kaibigan, mga kababayan, mga tagapakinig, evangelist, ano pa ang ginagamit pa nila na talata? Isa na dyan yung Romans chapter 10, verse 13. Pakibasa ng Evangelist Alan. Sabi po dito mga kaibigan at mga kababayan, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So yun pa po yung isang gamit nila. Once na tumawag ka sa Panginoon o nagtatawag ka sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas ka. So hindi lang po tayo basta nakabase doon, Evangelist Alan. Amen. Kundi dapat unawain natin mabuti kung ano ba yung ililigtas na tumatawag sa Panginoon. Di ba ang sabi po doon sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang gumaganap ng Kanyang kalooban. Amen. So yun, ang ililigtas ng Panginoon, yung tumatawag sa Kanyang pangalan na gumaganap ng Kanyang kalooban. Diba? Ang sabi pa nga doon sa aklat ng Timoteo, sapagkat ang sino man sumasambitla o sumasambit sa pangalan ng Panginoon, o pag sinabing sumasambit, tumatawag, ay lumayo sa lahat ng uri ng kalikuan. Amen. So yun ang kondisyon. Dapat may pagsunod.
Hindi basta magtawag ka lang kasi kahit pala mga makasalanan, kahit pa sinasabi ng Panginoon na huwag kayong gumawa ng kasalanan dahil kapag ang tao ay nagkakasala, hahatulan, mapapahamak, ay basta tumawag lang pala yun sa Panginoon, instant, ligtas na. Ligtas na. So hindi pwede yun. Dahil ang Biblia mismo, balance nga, may kondisyon. Dapat huwag tayo mag-focus doon sa sinasabi ng isang talata, kundi tingnan din po natin yung quality ng ililigtas ng Panginoon na tumatawag sa kanyang pangalan. So yun yung isa sa ginagamit nila. Kumbaga kapatid, sa talatang dito, totoo itong sinabi dito na Apostol Pablo. Amen. Na Totoo yan. lahat ng nagsisitawag sa kanyang pangalan maliligtas. Pero may kondisyon, sabi mo nga. Amen. No, isa na dyan mga kaibigan at mga kababayan. At kapatid, yung sinabi sa aklat ng ikalawang kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Basahin ko kapatid. At tingnan natin, sinasabi dito mga kaibigan. Sabi po dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, ito ang kondisyon. Kapatid, sabi dito ng Panginoon na magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Oo, tama po yun talaga. Maliligtas po tayo. Pero may kondisyon pa din talaga ang Diyos. Amen. So, kaya kung tumatawag tayo sa pangalan ng Panginoon, pero hindi naman po natin ginaganap ang kanyang kalooban, ay hindi tayo makakapasok sa karan ng Panginoon. Malinaw ang sinasabi ng Panginoon na madami din ang magsisipagaling sa kanyang pangalan. Madami din magpapalayas ng mga masamang espiritu. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Amen. Ibig sabihin, madami din tatawag sa pangalan ng Panginoon, madami din gagamit ng pangalan ng Panginoon. Pero kung wala po ang pagsunod, useless din po yun. Dahil malinaw naman yung mga binasa po natin talaga, yung binasa mo kanina, Evangelist Alan, na may kondisyon talaga ang Diyos. At sabi pa kapatid ng Panginoon, sabi niya, kondisyon niya pa, aari lamang kanyang anak ang isang tao kapag ito, basahin po natin sa aklat po ng ikalawang Korinto Kapitulo 6 at versikulo 17-18, sabi po dito, kaya nga, ito ang kondisyon ng Panginoon, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y sa inyong magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, may kondisyon. Bago ka ring anak ng Diyos, kailangan mong lumayo sa lahat ng uri ng kalikuan. Kailangan mong umiwas sa lahat ng uri ng kasamaan o ng kasalanan bago ka ariin. Kumbaga, sa anumang bagay na sinasabi po ng kasulatan, sabi po dito sa Roma 13, wala kaming tutol dyan. Pero tandaan po natin, ang Biblia hindi lamang po Roma 13 ang naitala, kundi marami mga aklat. Sabi ko nga kapatid kanina, na magiging kompleto lamang o magiging tama lamang ang unawa ng isang tao kapag walang sinasalungat na talata mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan. Amen. At sabi pa kapatid ng Panginoon, bakit ninyo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, pero ayaw ninyong sumunod sa aking mga utos? Amen. So, ganun din po yung mga kaibigan at mga kababayan. Ang sino mang tumatawag po sa Diyos, sino mang po sumasambit lang ng kanyang pangalan, kailangan niyang sumunod sa kanyang utos. Anong utos? Lumayo sa lahat ng uri ng masama o ng kasalanan. Gumawa ng mga bagay na ipinag-uutos ng Diyos at huwag gagawin ng isang bagay na labag sa kanyang katwiran. Ano pa po ang ibang ginagamit pa po nila na talata? Ito pa, Evangelist Alan. Isa na dyan yung John chapter 3 verse 16. Ang sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Totoo yan, Evangelist Alan. Wala tayong tutol dyan. Diba? Sabi nga kanina, lagi natin na ang pananampalataya ay kailangan talaga pagdating sa kaligtasan. Kasi yun ang unang-una eh. Pero, kailangan pa rin talaga dyan ng pagsunod. Dahil ang pananampalataya may gawa. Diba? So, ano ba nagpapasakdal sa pananampalataya? Yung gawa natin. Yun yung magpapasakdal sa pananampalataya. Sapagkat sinasabi nga, yung binasa natin kanina, o binasa mo kanina, sa Santiago, na
ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Di ba? Patay yung pananampalatayang walang gawa. Kasi maging ang Diablo din nga na nananampalataya na meron lang isang Diyos. Di ba? Kahit ang Diablo, naniniwala siya na meron lang isang Diyos. Sumasama nanginginig pa siya. Pero, ang pananampalatayang walang gawa mismo ay patay. Kaya kung tayo ay nananampalataya, dapat may paggawa pa rin po yun. At ang paggawa doon yung pagsunod Amen. sa kanyang kalooban. Dahil ang sabi nga ng Biblia, ang gawa na hiwalay sa pananampalataya ay kasalanan. So, paano tayo makakagawa ng naayon sa pananampalataya, Evangelist Alan? Kung sumusunod din tayo sa mga utos ng Diyos. Kasi yun ang Amen. sentro. Nang may pananampalataya tayo sa Diyos, dapat sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos. Hindi lang yan basta nun nauwi na. Basta sumampalataya tayo sa Diyos dahil naniniwala tayo na may Diyos kahit hindi natin nakikita. Hindi lamang yan nauwi sa ganun, pag sinabing pananampalataya. Kundi, bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayo na may Diyos. Pero, naniniwala din tayo doon sa mga ipinag-uutos ng Diyos, na kapag sinunod natin, doon tayo mapapabuti, doon tayo maliligtas. Amen. So yun. Kaya hindi lamang po tayo dapat magbase doon sa ginagamit po nila sa talata na John 3:16, na basta sumampalataya ka, meron ka ng buhay na walang hanggan. Saka sabi pa kapatid dito, ginagamit pa nila, yung aklat ng Juan, Kapitulo 5:24, sabi nga naman dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Totoo po yan. Ang lahat ng mga tao na sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. But, may kalakip po na pagsunod. Sabi mo kanina na sinasabi ng Santiago na ang pananampalataya po natin ay magiging sakda lamang po sa pamamagitan ng gawa. Basahin natin kapatid. Sabi po dito, sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2 at versikulo 22, sabi po dito, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ito yung magpapatunay, yung pagsunod, yung obedience mo sa Panginoon ang magiging batayan, ang magpapatunay ng inyong pananampalataya. At ang katunayan, di ba, ang Panginoon nagsalita dito sa John 3, Kapitulo 5 at versikulo ng 24, na sino man sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan at inilipat na mula sa kamatayan patungo sa kabuhayan. Ang Panginoon nagsabi at tagapagligtas. Now, kung tayo po kapatid ay naniniwala sa tagapagligtas, anong dapat natin gawin? Sumunod tayo sa kanyang utos. Tandaan natin kapatid, bago na isulat ang Kapitulo 3 ng John at versikulo 3:16, may John 3:5 muna. May John 3:7 na sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay maipanganak ng tubig sa pamamagitan ng bautismo at ng Espiritu, ay walang makakakita sa Diyos. At sinasabi pa ng tagapagligtas, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Dito nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng debate tungkol dito sa Marcos 16:16. Tingnan mo, sinabi na lang dyan sa kalawa na ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. O nasa ng bautismo dyan, kapatid? Ikaw naman mga kapatid, paano ang isang tao babautismuhan kung wala ng pananampalataya? Kaya nga hindi na dyan nabanggit na bautismo, kasi nga, paano siya babautismuhan kung wala naman siya pananampalataya? Malino na nga sinasabi ng kasulatan, ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Dapat ang hindi nananampalataya, ibig sabihin, ang hindi naniniwala na may Diyos at hindi naniniwala sa kanyang utos, ay hindi maliligtas, parurusahan. Kaya po wala na dyan nabanggit mga kaibigan at mga kababayan na bautismo. At isa pa, na halimbawa na lang po dyan kapatid, bigyan natin ng halimbawa, yung isang tao na lulunod, nasa gitna ng karagatan. Ngayon, dumalangin siya sa Diyos. Panginoon, iligtas mo po kami. Iligtas mo po ako sapagkat ako'y nalulunod na. Nasa kalagitnaan ako ng dagat. Ngayon, dumating yung rescuer. Ngayon, ang sabi ng rescuer doon sa nanalangin, sa tao na sa gitna ng karagatan, ito, saluhin mo ang salbabuta, pumasok ka dyan. Sabi ng tao,
sabi nung nalulunod, sabi nung nasa gitna ng tayo, hindi ko kailangan yan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin. Ay ngayon, ginawa pa kapatid ng rescuer. Ito, para maligtas ka, kailangan mong sumakay dyan sa salbabida, kailangan mong ipasok ang katawan mo dyan sa salbabida para maligtas ka. Kaya sabi nung hindi, sapat na ang pananampalataya ko, ililigtas ako ng Panginoon. Now, ang tanong dyan kapatid, ang aral dyan, maliligtas ka ba kung wala kang pagsunod? Nanalangin ka sa Diyos na iligtas Kanya, pero nung may pinadala ng Diyos na magliligtas sa iyo, hindi ka naniwala. Hindi ka sumunod. Ang paraan ng pagliligtas ay sa pamamagitan ng pagsunod. Ano yun? Sa halimbawa natin, para maligtas ka, yung sinabi ng isang tao na kunin mo yung salbabida, ipasok mo yung katawan mo para maligtas ka, kailangan mo sumunod para maligtas ka. Ikaw nanampalataya ka lang sa Diyos, sa palagay mo maliligtas ka doon sa ginagawa mo pananampalataya lang, na hindi mo kinakailangan ng salbabida. Hindi po. Ang Diyos hindi na po magliligtas. Literally na, ang Diyos mismo ang magliligtas sa iyo. Ang Diyos nagpadala din po ng mga mangaral, nagpadala din po ng mga tao, ng mga instrumento, para maligtas ka. Ano po yun? Sa pamamagitan ng kanyang pahayag ng mga instrumento. Ito ang gawin mo para maligtas ka, para magtamo ka ng kaligtasan, pero hindi mo sinunod, nanampalataya ka lang. Sa palagay mo, maliligtas ka? Maliligtas ka kaya kapatid? Hindi. Siyempre hindi. Para maligtas ka, kailangan mo sumunod sa utos. Sumunod sa mga bagay na sinasabi ng kasulatan. Hindi po sapat ang pananampalataya. Dahil sabi mo nga kanina kay kapatid, ang mga demonyo nananampalataya din. Amen. Nanginginig pa. Pero ibig ba sabihin nun, mga kaibigan at mga kababayan, ligtas na yung demonyo, mga demonyo? Hindi po. Ang maliligtas yung sumusunod, pasok pa din tayo kapatid doon sa pagsunod sa Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawa sa kanya maliligtas, kundi ang gumaganap ng kanyang kalooban. Ano pa po mga tagapakinig, evangelist at mga kababayan, yung sinasabi po nila, yung mababasa po sa Gawa, chapter 16, verse 30 to 31. Pakibasa nga. Ganito po ang ating mababasa, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So yun po, yun yung sinasabi pa nila. Basta manampalataya ka lang sa Panginoong Hesus, ay maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pero putol po yun. Kundi may mababasa pa po tayo sa Gawa chapter 16, verse 32 to 33. Pakibasa ng evangelist. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ng kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambayan niya. So yun, sinaysay pa sa kanila yung salita ng Panginoon na dapat sundin. At yung bautismo, ginawa po sa kanilang bautismuhan, hindi lamang basta sumampalataya, naniwala sila na may Diyos, kundi sinaysay pa yung salita ng Diyos na dapat susundin ng tao. Amen. Para ito ay, kung susunod tayo dito, doon tayo maliligtas. Amen. Dahil dyan nga pumapasok evangelist Alan, yung sinasabing nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen. Kumbaga, binibigyan ka ng isang bagay na kung hindi mo man yan kukunin, kumbaga inaabot ko sa iyo itong cellphone. Kung hindi mo man yan kukunin, kumbaga parang ang Diyos nag-o-offer sa tao ng kaligtasan. Kung hindi mo kukunin, ay wala, hindi mapapasayo. Ganun din ang kaligtasan. Kung hindi mo tatrabahuhin yan, wala din yan sa isa, hindi din mapapasayo ang kaligtasan. So ganun po yan. Mga sinasabi dyan sa Gawa 16:30 kapatid, wala tayo dyan tutol. Unang requirements, manampalataya ka. Manampalataya. Para maligtas ka, pero hindi lamang nagtatapos sa pananampalataya. You need to obey. Kailangan mo sumunod sa utos ng Diyos. Kailangan mo tumalima gaya po ng bautismo. Kung totoo sumasampalataya ka, magpapabautismo ka. Kung totoo naniniwala ka na may Diyos, kailangan mo din maniwala sa kanyang mga utos. Kaya ano pa kapatid, yung sinasabi po sa Roma 10:9, dito pa, sabi po dito, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Again, sinasabi po namin dito, lagi ninyong maririnig sa amin,
Anumang bagay po na sinasabi po ng kasulatan, wala tayong tutol, kapatid. Amen. Sinasang-ayunan natin. Ang hindi lamang natin sinasang-ayunan, kapag may turo sila na may sinasalungat. Now, regarding po dito, tama po ito sinabi dito ng kasulatan. Wala pong pagtatalo, tumpak at katotohanan. Now, ang sabi po dito, kung ipahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at mananampalataya ka na si Jesus ay binuhay na maguli, ay maliligtas ka. Totoo po yun. Amen. Pero, babalik pa din tayo, kapatid, sa pagsunod. Kasi kung totoo, ay ang mga mamamatay tao, ang mga rapist, ang mga magnanakaw, ang mga sinungaling, ay naniniwala din na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. Amen. Pero ibig sabihin ng kapatid, ligtas na ba sila? Hindi. Kasi Ang mga demonyo, talata. oo, ano pa, yung mga demonyo nananampalataya din. Pero ibig ba sabihin nun na ligtas na sila? Hindi. Di ba malino naman ang sinasabi ng kasulatan? Hmm. Sila po ay inihanda na sa parusang Parusahan. walang hanggan. At ang katotohanan, yung sa Revelation 21:8, na yung mga tao pong mamamatay tao, hindi po mananampalataya, sinungaling, mga gumagawa po ng kasalanan, hindi magmamana. Kaya po hindi po totoo. May pagsunod pa din po, mga kaibigan at mga kababayan. Now, may marami po mga tao na naniniwala na kilala nila ang Diyos. Pero ang totoo, paano ba natin, kapatid, may papakita na kilala natin ang Diyos? Sa papaanong paraan ba? Sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Amen. Sa pamamagitan ng pagsunod. Sapagkat sabi po dito, mga kaibigan at mga kababayan, sa aklat po ng unang Juan, Kapitulo 2 at versikulo 4, sabi dito, kapatid, ang nagsasabi nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Amen. At ang katotohanan ay wala sa kanya. See, makikilala lamang natin ang Diyos kung sumusunod po tayo sa kanyang mga utos. Amen. Pero kung hindi naman tayo, kapatid, ito, hindi natin binubukod ang ating mga sarili dito. Kasama tayo dito dahil nga tayo ay mga tao. Tayo rin po ay tumanggap ng utos. Now, kung sinasabi natin, kapatid, na kilala natin ang Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa kanyang utos, ay masusumpungan tayong sinungaling. At Amen. ang katotohanan ay wala sa atin. Dahil ang katotohanan, ang totoong nakakakilala sa Diyos, sumusunod sa utos ng Diyos. Ang totoong umiibig sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga utos. Ganun po yan, mga kaibigan at mga kababayan. At balik po tayo sa sinabi po ng Apostol Santiago sa Kapitulo 2 at versikulo 14. Kung sinasabi po ng sino man, sabi po dito, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? See, malinaw, kapatid. Amen. Hindi makapagliligtas kasi nga sabi ng kasulatan, sabi din ng Apostol Santiago, na ang pananampalatayang walang kalakip na pagsunod, useless, walang kabuluhan, Amen. walang pakinabang, Patay. patay, baog. So, dito po tayo dumako sa maliligtas muna daw bago daw gumawa ng mabuti. Tama ba ito, Evangelisalan? Maliligtas muna daw bago gumawa ng mabuti? Paano nangyari yun? Parang sa trabaho yung kapatid, sweldo muna bago trabaho? So yun nga, hindi pwede. Dapat baliktad. Magtrabaho ka muna bago ka Sweldo. susweldohan. Amen. Kaya nangyari dito, nang tayo ay sumampalataya sa Panginoon, nang nabautismuhan tayo sa pangalan ng Panginoon, tumanggap tayo ng banal na Espiritu. Ang ano dyan, sa madaling sabi, nakasama tayo sa pangako ng Panginoon. Ibig Amen. sabihin, pangako pa lang yung buhay na walang hanggan. Kumbaga sa ano, na dating hiwalay tayo sa Diyos, nagkaroon tayo ng koneksyon sa pamamagitan, o nagkaroon tayo ng relasyon sa pamamagitan nga nung tumanggap tayo ng bautismo Amen. sa kanyang pangalan, tumanggap tayo ng banal na Espiritu. Mhm. Kumbaga sa ano, nag-requirements ka na ikay ma-abroad, kumbaga kailangan mo muna ng passport, kailangan mo ng visa para makapag-abroad, Evangelisalan. Mhm. So na-provide natin yung kumbaga nabautismuhan tayo, nanampalataya tayo, tumanggap tayo ng banal na Espiritu. Nakapasok, kumbaga, ang ano doon, nakapasok na tayo, nakasama na tayo sa pangako ng Panginoon. Pero, kailangan, gumawa pa rin po tayo, kailangan, sumunod pa rin tayo sa mga ipinag-utos ng Panginoon. Dahil, malinaw nga na, hindi naman absolutely ang kaligtasan natin, kundi kailangan tatrabahuhin muna natin, sabi nga ni Apostol Pablo, trabahuhin po natin yung ating kaligtasan. Tsaka, ang ano po dyan, dapat
manatili po tayo doon sa mga salitang itinangaral sa atin, doon sabi ni Apostol Pablo, maliligtas kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Liban na lang kung magsampalataya kayo ng walang kabuluhan. Diba? So yun po yan. Hindi po tamang sabihin na maliligtas muna bago gumawa ng mabuti. Kundi nakasama lang tayo sa pangako at dapat gumawa tayo ng mabuti para maligtas tayo. Amen. Yun ang tamang sabihin dapat. Kumbaga kapatid, nag-comply tayo sa panawagan ng Diyos. Para tayo ariin sa mga bagay na ginagawa natin, kailangan muna natin sumunod, mag-comply sa kanyang panawagan. Ano yon? Manampalataya ka, magsisi ka, talikdan mo ang kasalanan, at magpabautismo ka. No, tama po yun, na yun yung hakbang para makapasok tayo, para tayo ay magkaroon ng muling relasyon sa Diyos. At kalagay po noon ng relasyon panunumbalik natin sa Diyos, doon lamang po magiging counted ang ating ginagawa. Kasi nga po, hanggat hindi po natin sinusurrender ang ating buhay, hanggat hindi po natin sinusunod ang utos ng Diyos, hindi po kailanman magiging counted ang ating ginagawa. Halimbawa po, yung pagtulong sa kapwa, yung paggawa ng mabuti, yung hindi po panlalamang sa kapwa, hindi po yun magiging counted as long as yung kasalanan ay nananatili po sa atin. Kailangan muna natin, mga kaibigan at mga kababayan, mapatawad. Kinakailangan muna nating manumbalik sa Diyos. Kailangan muna natin magbalik loob sa Diyos bago tanggapin ng Diyos ang ating mga handog, ang ating mga hain, ang ating pagsunod. Now kapatid, isa-isahin natin yung mga talata na kukontray ng paniniwalang osas. Unang doktrina ng osas. Ano po yung mga babanggang talata ng mga baptist sa kanilang paniniwala na once saved, always saved? Na ang kaligtasan ay hindi nawawala sa isang tao. Ano po yun? Mateo chapter 24 verse 13. Pakibasa ng Evangelisana. Sana yan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So yun po. Babanggayin yung talata Evangelisana na Amen. datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siya maliligtas. Pag sinabi doon magtiis, kumbaga manatili kang tapat Amen. sa Panginoon. Ibig sabihin manatili kang sumusunod. Amen. Bagamat dumating man yung mga pagsubok, dumating man yung mga problema, manatili kang sumusunod sa Panginoon. Amen. So yun yung babanggain. Kaya, kumbaga nangangailangan pa rin talaga ng pagsunod. May utos pa rin ang Panginoon. Ano pa po? Yung sinasabi din sa Mateo chapter 7 verse 21. Sabi po dito mga kaibigan at mga kababayan, hindi ang bawat sa akin nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karan ng langit, kundi yaw lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O yun po, sinasabi sa hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kasi nga, gaya na sinasabi natin kanina, madami rin tatawag sa pangalan ng Panginoon. Madami din ang gagamit ng pangalan ng Panginoon sa pagpapagaling, sa pagpapalaya sa mga masamang espiritu. Pero hindi lahat. Kundi meron lang specific na sinabi ang Panginoon, ang sinabi ng Panginoon, kundi yaon lamang gumaganap ng aking kalooban. Amen. At sabi pa dito mga kaibigan at mga kababayan, sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2 at 12, sabi dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawin ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sa English, work out your own salvation. Kung Amen. totoo na ligtas na manampalataya ka lang, bakit kailangan mo pa magtrabaho? Bakit kinakailangan mo pang sumunod sa utos ng Diyos kung totoong ligtas ka na? Kailangan mo pa trabahuin ng kaligtasan. Amen. Para maligtas ka. Parang ganito yung halimbawa natin kanina kapatid, na bago ka tumanggap ng sweldo sa trabaho, kailangan mo magtrabaho. Bago ka magkaroon ng gantimpala, magsweldo sa isang kumpanya, kailangan mo muna magpagal. Now, ito din po mga kaibigan, mga kababayan, at babanggain po. Ito pa po, sinasabi sa Hebreo chapter 10 verse 26 to 27. Pakibasa. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So yun nga po, kapag sinasadya na natin ang pagkakasala, matapos na makilala natin ang Panginoon, tapos bumalik pa tayo dun sa mga gawaan ng mga masasama, ay wala nang haing pa Amen. ang Panginoon sa ano. Kundi kumbaga sa ano, sinadya na talaga pagkakasala, kapahamakan na po yun. Amen. Dahil ang Diyos, bagamat mabuti,
nagpaparusa din. So yun po yan. Kasi kung makikita natin doon, kung totoo na ang isang tao ay ligtas na at mananatili sa kanyang kaligtasan, bakit sinabi pa niya sa Hebrews 26, kung sinasadya, wala nang natitirang haing buhay pa. Ang ibig sabihin doon, mga kaibigan at mga kababayan, wala nang Kristong paparito pa para iligtas ang tao mula sa kasalanan. Ang sabi doon sa 27, kundi naghihintay na lamang ng paghatol ng Diyos parusa. Kung makikita natin, at ano pa, yung sinabi ng Panginoon sa aklat ng mga Hebreo pa rin, sa 10:38, na sinasabi doon, ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y umurong, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Tingnan mo, mga kaibigan at mga kababayan, kung totoo na ang kaligtasan sa isang tao ay hindi mawawala, bakit sinabi pa ng Panginoon doon na kapag ang isang tao umurong sa pananampalataya ay hindi niya kalulugdan? Kung totoo po yun. At ano pa, yung sinasabi po sa aklat po ng unang Korinto Kapitulo 6, 9 hanggang 10 at Galatia 5:19-21 at Revelation 21:8, sabi po doon na ang mga liko, ang mga makasalanan ay hindi magmamana ng kara ng Diyos. Lilong mo yan? Ibig sabihin, mawawala pang kaligtasan. Amen. Ibig sabihin, hindi po mananatili ang kaligtasan sa isang tao, ang reward kapag nagpatuloy siya sa namuhay na masama. Kumbaga, patuloy siyang gumawa ng kasalanan na labag sa katwiran ng Panginoon. At ano pa, kapatid? Doon pa sinasabi sa 2 Pedro, chapter 3, verse 14, pakibasa. Sabi po dito, kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dumis at walang kapintasan sa paningin niya. So yun nga, yung hinihingi ng Bible, yun ang paalala. Dapat masumpungan tayong walang dumis sa pagbabalik ng Panginoon. Saka dun sa Apokalipsis 21:27, pakibasa pa. Ay, sabi pa dito, mga kaibigan at mga kababayan, at hindi papasok sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yun lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay na kordero. Yun. Mga nakasulat sa aklat ng buhay na kordero. Ibig sabihin, kapatid, hindi po papasok ang sinumang tao na may tinataglay na karumal-dumal. Amen. Kumbaga may bagay na nakakapit sa kanya, yung kulubot, yung sinasabi sa 2 Pedro 3:14, na kulubot, mantsa, umis, walang kapintasan, yung po ay tumutukoy po sa kasalanan. Amen. Na sinasabi naman po sa Apokalipsis 21:27 na hindi papasa sa anumang paraan ang mga taong may tinataglay po na karumihan. May tinataglay na karumal-dumal. Ano po yun? Yung mga gawa po na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ano po yun? Mga kasalanan po na tinutukoy po ng Biblia. Na sinasabi din naman po sa Apokalipsis 21:8 na yung mga nagsisigawa po ng mga bagay na kasalanan ay hindi magmamana ng buhay na wala hanggan. Amen. Now, kapatid, sinasabi pa po ng isang mga ngaral tagapagturo ng Baptist na ang kaligtasan daw ay hindi daw mawawala. Ang mawawala lang daw, kapatid, ay yung gantimpala. Ang kaligtasan daw ay mananatili. So, kapatid, anong pagkakaiba ng kaligtasan sa gantimpala? Ano ba yung pangako na ibinigay ng Diyos sa mga magtatagumpay, sa mga taong susunod sa kanyang mga utos? Ganito yan, Evangelist Allen. Ang gantimpala at ang kaligtasan ay iisa lang. Amen. Kapag sinabing gantimpala, ang gantimpala dyan ang Panginoon tinutukoy ay yung buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa mga magtatagumpay. Okay, kaya hindi pwedeng hiwalay yan. Hiwalay ang gantimpala sa kaligtasan o sa buhay na walang hanggan. Yan po yan. At mawawala yan kapag hindi nga tayo sumunod sa Panginoon. Di ba? Malinaw na kasi sabi ng Panginoon, makakapanatili tayo sa Kanya kung tayo sumusunod sa Kanyang mga utos. At sabi pa dito, kapatid, sa aklat po ng Apokalipsis, upang patunayan po namin sa inyo, mga kaibigan, na ang kaligtasan po ng isang tao nawawala, yung reward ng Panginoon nawawala. Ito po, sa aklat po ng Revelation Kapitulo 3 at versikulo 11, sabi po dito, yung putong natin dito po dito, kapatid, kaligtasan, buhay na wala hanggan. Sabi po dito, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Kumbaga,
mawawala po yung gantimpala ng isang tao kapag hindi po tayo nanatili. Hindi po natin pinanghawakan ang ating pananampalataya. Hindi po natin pinanghawakan, kapatid, yung pagsunod sa Diyos. Hindi tayo manatili. At ito pa, kapatid, kung totoo na ang gantimpala ay yung kaligtasan ay hindi nawawala, bakit sinabi pa dito ni Apostol Pedro sa aklat ng 2 Pedro, Kapitulo 2 at versikulo 20 at 22, sabi po dito, kapatid, sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ, ay muling mahalubilyuhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari nga sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Amen. Bakit sinabi pa na Apostol Pedro ang gayong pahayag? Mas sumasama ang huling kalagayan. Ibig sabihin, ang sino mang nakakilala sa katwiran ng Panginoon, then tumalikod, gumawa na ng kasalanan, ay lalong sumasama. Ano ibig sabihin? Kumbaga, mas mabuti pa, kapatid, na hindi pa siya nananampalataya. Amen. Na nagawa niyang kasalanan. Bakit? May pagkakataon pa siyang ituwid yun. May pagkakataon pang mapatawad siya sa kanyang kasalanan. Pero kung halimbawa po tayo, kapatid, tayo po ay nagsisina, nabautismo na sa pangalan ng Panginoon, then gumanap ng katwiran ng Panginoon at tumalikod tayo, mas magiging worse pa tayo. Kumbaga, wala na tayong pagkakataon pa na gawin ang isang bagay na matuwid. Bakit? Sinadya na po natin kasi tumalikod. Pinanatalian na po natin ang gumawa po ng masama o ng kasalanan. Iyon po ang sinasabi, mga kaibigan at magbabayan. Walang pagkakaiba na ang kaligtasan pong ibinibigay ng Diyos, yun na po yung gantimpala. Yun na po, kapatid, yung reward na ibinigay ng Diyos. Ito pa po, isa pa po sa ginagamit po nilang talata, yung sinasabi sa Roma, chapter 8, verse 1. Pakibasa ng Ebanghelyo sa Alan. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. So yung sinasabi, kapag na kay Kristo Jesus ka na daw, wala ka ng hatol. Ibig sabihin, kapatid, manampalataya ka lang. Manampalataya ka lang. Yan. Kumbaga, wala nang hatol. Pero po yan ay bawas yan. Amen. Pag binasa mo sa English, pakibasa sa English. Sabi po dito, mga kaibigan, sa aklat po ng Roma, kung may mga Biblia po kayo, subaybayan po ninyo. Basahin po ninyo. Sabi po dito sa aklat po ng Roma, chapter 1 and verse 1, sabi po dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang hatol na kay Kristo kung lumalakad sa Espiritu at hindi yung lumalakad sa laman. Ito po, mga kaibigan at mga kapatid, ito po, sa translation sa Tagalog, ito po sinasabi, sa makatuwid ay wala na ngayong kahatulan sa kanila na mga na kay Kristo Jesus na lumalakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Amen. Dapat po, bilang mananampalataya, hindi na tayo dapat lumalakad sa laman. Ano ba yung Kundi kapatid? lumakad tayo ng ayon sa Espiritu. Pag sinabing lumalakad ng ayon sa laman, ito yung mga gawa ng laman na salungat sa mga utos ng Panginoon. Amen. O halimbawa na sinasabi, di ba, ang gawa ng laman ay yung pagpatay, Yan. pakikiapid, Amen. pangangalunya, Amen. pagnanakaw, mga pagtataniman, mga pagpupuot, mga kapanaghilian. Ayan yung mga gawa ng laman. Nasabi nga doon, pauna na ipaalala ni Apostol Pablo na mga nagsisigawa ng mga gayong bagay o nagpapatuloy sa paggawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karan ng Panginoon. So yun po yung tinutukoy doon, kundi ang na kay Kristo na wala nang hatol, yung lumalakad sa Espiritu. Generally speaking, mga kaibigan at mga kababayan, ito po ay pumapatungkol po sa pagsunod. Amen. Na wala nang hanumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na lumalakad ayon sa Espiritu, ibig sabihin ayon sa pagsunod sa utos ng Diyos. Wala Amen. nang hatol pa. Now, mga kaibigan at mga kababayan, kung totoo, kapatid, yung ganitong turo sa totoo lang, ito, mga kaibigan at mga kababayan, kung totoo lamang na ito ang turo, no one save, always save, na ang kaligtasan ng isang tao hindi nawawala,
Sino ba naman ang hindi aayaw dito? Manampalataya ka lang, maliligtas ka na. Kumbaga kapatid, ako manampalataya lang ako, ligtas na ako, di ba? So, Amen. kahit gumawa pa ako ng katarantaduhan, pagka sinabi ko kasi, mga kaibigan ito ang katarantaduhan, kalukuhan Kalukuhan. ng kasalanan, iligtas pa rin ako. Ay, sino ba naman ang hindi ayaw, no? Pwede na tayo kapatid mangbabae, pwede na tayong uminom ng beer, pwede na tayong manigarilyo, pwede na tayong magshabu, pwede na tayo kapatid maggawa ng mga pandaraya, yung dayain natin ng timbagan, manlamang sa kapwa, pwede na. Ay, lalo na sa babae. Gawin na natin, ay, hindi lang tayo mag-asawa ng isa, dagdagan pa natin. Mangalan niya tayo, makiapit tayo, makipagsiping tayo sa mga babae. Kumbaga, kung totoo lamang itong aral na ito, ay masayang-masaya po kami mga lalaki. Kahit tanungin po natin yung mga ngaral tagapagturo, kayo po mga tagapanood, kung totoo po yung aral na ganito, ay sino ba naman ang hindi matutuwa? Kaso, kapatid, ang katotohanan hindi ganyan. Amen. Kung yun lang sana ang sinasabi ng kasulatan, na manampalataya ka lang at wala na ibang sulat, ay ayos na buto-buto. Okay na. Relito ta ka na. Gusto mo, pero babae, sabihin ito na, masal kitang club. Sampu. Pero lang mga kaibigan at kababayan, ang ibig namin iparating dito, kung totoo yung aral na yun, sana okay sana lahat. Bakit kinakailangan pa natin magtiis? Bakit kinakailangan pa natin sumunod sa utos ng Diyos kung totoong manampalataya ka ng ligtas ka na? Maniwala ka lang ng Panginoon Kristo na buhay na maguli, ligtas ka na. Kung totoo yung kapatid, sana okay na lahat, pero hindi po. Ang katunayan, ganito po yun. Kapag pinabayaan natin ang katwiran ng Panginoon, hindi po tayo sumunod sa utos ng Diyos, kapag hindi po natin ipinagpatuloy ang gumawa ng pagsunod sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga utos, pababayaan din po tayo ng Diyos. Ang katunayan, ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 15 at versikulo 1 hanggang 2. Sabi po dito, ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Azarias na anak ni Obed. At siya'y lumabas na sinulubong si Asa at sinabi sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa at ang buong Juda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masasumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, Kanyang pababayaan kayo. Kung pabayaan din po natin ang pagsunod sa Panginoon, ay pababayaan din tayo ng Panginoon. Ibig sabihin kapag hindi na natin siya sinusunod, pababayaan na din tayo ng Panginoon. Amen. Kapahamakan po yan. So yan yung katunayan. Kaya nga ang Biblia, hindi lang nagtuturo na manampalataya ka okay na, kundi nagtuturo ang Biblia ng pagsunod sa buong katwiran ng Panginoon, sa mga utos ng Panginoon, at paglayo sa lahat ng uri ng kalikuan. Amen. Yan po yung tinuturo ng Biblia. Kaya hindi pwedeng okay na, basta manampalataya ka na. Yan, pabor lang yan sa tao. Ay, yan nga, tinatanong mo evangelisanan, sinong aayaw sa ganyan, di ba? Amen. Pero, kahit naman tayo, kung tatanong, hindi man tayo hipokrito, ay payag tayo sa ganong kalagayan. Siyempre naman. Kaya lang nga po ang problema doon, hindi nga yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi yun ang batayan ng Biblia para maligtas ka na, kundi kailangan ng pagsunod. Di ba? Kahit yung mga ngaral, ginamit po sila para sa ikasasakdal ng iglesia. Dahil tinuturo talaga ng mga ngaral ang paglayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Specific sinasabi po nila, hindi lang sinasabi nila masama, evangelisalan o kasalanan, kundi itinuturo talaga nila mismo yung mga specific na kasalanan na dapat layuan ng tao. Amen. Para magmana ng buhay na walang ganap. Para makatiyak na magmana ng ipinangako ng Panginoon. At sabi pa nga kapatid ng Panginoon Kristo, kung kayo'y walay sa akin, ay wala kayong magagawa. Meaning, ibig sabihin, kapag hindi po tayo nanatili sa pagsunod sa utos ng Diyos, wala po tayong magagawa sa ating sarili. Hindi po ang tao makapagliligtas po sa atin. Hindi po tayo ang may kakayahan para mailigtas natin ang ating sarili. Ito po ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. At ang magliligtas lamang sa atin, mga kaibigan at mga kababayan, ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Now, kapatid, dito tayo magtatapos. Ito, ang kaligtasan po, ang tao ay maliligtas, tiyak na ligtas kapag, ito po ang sinasabi ng kasulatan. Sinasabi po din sa unang Korinto, Kapitulo 15 at versikulo 2, sabi po dito, ito po yung maging katunayan na ligtas na po tayo, kapatid. Amen.
Kumbaga, wala nang makapaghiwalay pa sa Diyos sa atin. Wala nang makapaghiwalay sa tao, sa tao at sa Diyos. Ligtas na siya totally. Ito po, sabi po dito, sa pamamagitan ligtas kayo kung may kondisyon, kapatid. Kung may kondisyon, mga kaibigan at mga kababayan, ligtas kayo kung, ano po yung sinasabi po dito? Ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Ibig sabihin, ligtas kayo, magmamana kayo ng buhay na walang hanggan kung mananatili po tayong susunod sa mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoong Hesukristo. Amen. Yun po yung katiyakan na ligtas po tayo. Pero kung hindi tayo, kapatid, susunod sa utos ng Diyos, huwag po natin dayain ang ating sarili na maliligtas po tayo. Amen. Huwag po natin dayain ang ating sarili na gumagawa na tayo ng kasalanan, gumagawa na tayo ng labag sa katwiran ng Diyos, maliligtas pa rin po tayo. Hindi po. Iyon po, malinaw pa sinasabi, may kondisyon, maliligtas ka o ligtas ka kung mananatili ka sa pagsunod sa utos ng Diyos. Now, kapatid, tatanungin kita, kailan pwede i-apply ang OSAS? Once saved, always saved. Yamang hindi po ito dapat i-apply na hindi po sinasang-ayunan ng kasulatan ng OSAS ay dapat gamitin sa samantalang ang tao na nabubuhay po. Kailan kaya pwede i-apply ang salitang OSAS? Kung hindi sa buhay na ito. Dahil nga, ang kaligtasan ng isang tao nawawala. Amen. Kailan mawawala, kapatid? Kapag sumuway siya sa utos ng Diyos. Amen. Hindi siya nanatili sa pagsunod sa utos ng Diyos. Now, kapatid, kailan pwedeng i-apply ang OSAS? Pwede natin i-apply ang OSAS kung tayo mismo ay kasama na natin ang Panginoon Amen. sa kalagayan. Absolute. Ligtas na tayo. Kumbaga, hindi na tayo naghihintay ng pangako. Nagawa na natin yung kalooban ng Panginoon at kasama na tayo sa karan ng Panginoon. Matik, dyan na yung pumapasok yung OSAS. O once saved, always saved. Meron pa bang makapaghiwalay sa atin sa Diyos? Ay wala na, kasi kasama natin ang Diyos. Sabi nga na Apostol Pablo, hindi makakapaghiwalay. Anumang bagay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung kasama talaga mismo ang Diyos, kumbaga na-rapture na, inagaw na tayo. Diba? Kumbaga absolutely kasama tayo dun. So masasabi natin na ligtas na talaga tayo. Pero hanggat nandito po tayo sa lupa, ay kailangan sumunod pa rin po tayo sa mga ipinag-uutos po ng Panginoon. Amen. Dahil inihahanda nga tayo tapos sabi nga ng Biblia, turo talaga na pasundin tayo sa ating Panginoon. Para nga maingatan tayo o maingatan yung ating sarili na walang bahid-dungis sa Amen. paghatol ng ating Panginoon. Diba? O sa pagpaparito po ng ating Panginoon. Tama yung sinabi mo kanina, kapatid, na wala nang makapaghiwalay pa sa isang tao. Siya ay totally, absolutely saved o ligtas na kung siya po ay makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Na kapag kasama na niya ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Ganito po ang ating mababasa, kapatid. Basahin natin. Sabi po dito sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 20 at versikulo 6, sabi po dito, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. See? Amen. Wala na makapag-iwalay pa. Dito lamang natin, kapatid, may apply yung salitang once saved, always saved. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan upang mahiwalay pa tayo sa Diyos, lalo na kapag tayo po ay unang nakalakip, nakasama sa pagkabuhay na magulin sa kanyang pagparito. Wala na makapaghiwalay. Amen. Kahit yung kamatayan, wala na, absolutely. Ligtas ka na dito na nag-aari ang Panginoon, then forever ka nang ligtas pagdating po sa kabila. Doon lamang po natin may apply, kapatid, yung once saved, always saved. Na ang tanong, kapatid, ang tao ba na namatay na taglay ang kasalanan, maliligtas ba o hindi? Hindi. Kasi malinaw naman sinasabi ng Romans chapter 6 verse 23. Ibasa niya. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yun po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano, kapatid, yung tinutukoy dyan na kamatayan?
physical Yung death ba? kamatayan, ikalawang kamatayan, yung mamamatay yung kaluluwa natin, yung sabi nga ay itatapon tayo dun sa impyerno. Ibig sabihin kapatid, parusa. Parusa. Amen. So dahil nga, malinaw ang sabi ng kasulatan na, hindi ba ninyo alam na mga liko hindi magsapagmana ng karat ng Amen. Panginoon? Ang sabi nga pa nga sa Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananamba sa Diyos-Diyosan, sa mga mamamatay tao, sa mga pakiapin, sa mga sinungaling, ay ang bahagi nila ay sa dagat-dagatan apo. Yung mga lahat ng mga uri ng kasalanan na masumpungan tayo, nagpapatuloy tayo sa ganon, ay hindi po tayo magmamana ng buhay na walang, hindi po tayo maliligtas. Yan yung katunayan, yan yung itinuturo ng Biblia. At sa inyo mga kaibigan at magbabayan, sa mga tagasunod po ng Baptist, basahin po ninyo yung sinasabi ng kasulatan. Yung mga bagay po na ipinahayag po namin, na sinasabi po sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10, Galacia, Kapitulo 5, 19, 21, Revelation 21:8, 27, na sinasabi po doon na yung mga liko ay hindi magmamana. Basahin po ninyo. Magsaliksik po tayo ng kasulatan. Huwag po natin iyasa ang ating mga sarili sa mga tagapagturo mga ngaral. Dahil nga po, malinaw po yung sinasabi po ng kasulatan na marami pong bulaan na nagsilitaw. Amen. Mga bulaang tagapagturo, bulaang mga ngaral, na ang pake po nito ay hindi po magdala ng kaligtasan sa isang tao, kundi sila po yung mga ipinadala po ng dyablo para po iligaw ang marami patungo sa kaparusang walang hanggan. Amen. Kaya po, mahalaga po kapatid na personal tayong magsaliksik ng kasulatan. Amen. Upang sa ganun kapatid, hindi tayo madaya ni maligaw ni numan. Now, mga kaibigan, nalaman na po ninyo ang katwiran ng Panginoon. Ang kailangan na lamang po ninyo gawin, kung totoo po na nag-iibig po kayo ng buhay na walang hanggan, kung totoo na kayo po ay nag-iibig ng kaligtasan, ayaw po ninyo maparusahan sa dagat-dagatan nga po sa impyerno, kinakailangan po ninyong humiwalay sa gayong pananampalataya. Kinakailangan po ninyong humiwalay sa doktrinang osas sa mga Baptist. Dahil kami na po magsasabi sa inyo mga kaibigan at mga kababayan, yung aral po na daladala ng Baptist ay ikapapahamak po ng kaluluwa. Yun po ang magdadala po sa atin sa parusa walang hanggan. Tama po, masakit po yung pananalita, pero yun po yung katotohanan. Kung hindi naman natin kapatid sasabihin, may pananagutan po kami sa inyo. Bakit? Alam namin yung katwiran ng Panginoon, pero hindi namin sinabi sa inyo. So, mabuting bagay po na sinabi na po namin sa inyo, yung sinasabi ng kasulatan. Hindi po namin sariling katwiran, sariling opinyon, kundi sinasabi namin ito dahil sinasabi po ng kasulatan na ang paniniwalang usas ay hindi po sinasang-ayunan ng Biblia. Amen. Ang katunayan na maliligtas po tayo kapag tayo po ay sumunod sa utos ng Diyos, kapag tayo po ay namuhay ng matuwid at ng may kabanalan, at tayo po ay lumayo sa lahat ng uri ng masama o ng kasalanan. Paalala lang po na hindi po tayo dapat sumang-ayon dun sa sinasabing once saved, always saved. Amen. Kundi tatandaan pa po natin na once tayong sumampalataya sa Panginoon, ang nangyari lang po mga kapatid, mga tagapakinig, evangelist, pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, yung mga past natin. Hindi na yung tinignan ng Panginoon, yung mga nakaraan po natin. Nakasama tayo sa pangako. Amen. At tayo dati, hiwalay tayo sa Panginoon. At tayo dati ay hindi tayo kabilang sa sinasabing anak ng Panginoon o anak ng Diyos. Ngayon, na sumampalataya po tayo, ay nakabilang na po tayo sa pinangako ng Panginoon at Amen. tinatawag na po tayong anak ng Diyos. Pero, hindi nangangahulugan automatic o instant ligtas na, kundi dapat po sumunod pa rin po tayo sa mga ipinag-uutos ng Panginoon dahil yun ang katiyakan. Dahil nga malinaw nga yung binasa ng kanina sa 2 Korinto chapter 15 verse 2 na sinasabi ng Apostol Pablo, maliligtas po tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin yung sumampalataya, magsisi sa kasalanan, magpabautismo, tumanggap ng banal na Espiritu. Liban na lamang kung magsampalataya tayo ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, alam na natin ang katotohanan, alam na natin ang salita ng Panginoon, pero binaliwala po natin, hindi natin sumunod, mapapahamak pa rin po ang tao. Amen. So yun yung katunayan, evangelist. Now, sa inyo po mga kaibigan at mga kababayan, lagi namin sinasabi po sa inyo, kung hindi pa po ninyo natatanggap ang bautismo, kung ibig po ninyong maligtas, kung ibig po ninyong matamo ang mga pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan,
ito lamang po ang kinakailangan natin gawin, ang sumunod sa utos ng Diyos. At mga kaibigan at mga kababayan, kung hindi pa po ninyo o hindi pa po nagaganap sa inyo na kayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito na po yung pagkakataon po ninyo na tumanggap ng bautismo. Sumunod po tayo sa utos ng Diyos. Kung totoo po naniniwala po kayo na may Diyos at walang ibang tagapagligtas liban sa Diyos, sa Panginoon Kristo, kinakailangan po ninyong sumunod sa utos ng Diyos. Ano yung utos? Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2 at versikulo 38. Sabi po dito, magsisi kayo. Unang requirements, magsisi. Pagka sinabi magsisi, maginto, tumalikod, tumigil na sa kasalanan. At magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Yun lamang po ang tanging paraan. Now, bakit? Kapag ang isang tao po ay hindi po nabautismuhan, ito lamang po ang isang palatandaan, hindi po siya napatawad sa kanyang mga kasalanan. At kapag ang isang tao po ay namatay, nataglay po ang kasalanan, yun po ang magdadala sa kanya sa parusang walang hanggan. Kahit po nananampalataya po ang isang tao, kapag hindi naman po sumusunod sa Diyos, na magpabautismo ka, magsisi ka, hindi ka pa rin po maliligtas. Magiging gaya lamang tayo, kapatid, ng ibang tao na naniniwala lang na may Diyos pero hindi naman sumunod sa panawagan ng Diyos. Sumampalataya nga pero hindi naman nagpabautismo. Sumampalataya nga, naniwala nga pero hindi naman nagsisi. Naniwala nga pero hindi naman lumayo sa lahat ng uri ng masamang kasalanan. So ibig sabihin mga kaibigan at mga kababayan, useless ang mga Baptist, mga tagasunod po ng Baptist. Kung kayo po ay totoong sumasampalataya sa Diyos, lumayo po kayo dyan. Lumabas po kayo dyan sa paniniwalang yan. Dahil kami na po mismo magsasabi sa inyo na kapag nanatili po kayo sa ganyang turo, sa ganyang aral, yan po yung magdadala sa inyo sa parusang walang hanggan. Kami po ba nagsabi po niyan? Hindi po. Ang Biblia at malinaw po ang sinasabi ng mga talata na hindi po ang kaligtasan nananatili sa isang tao. Ang kaligtasan ay mananatili o ang tao ay ligtas na kapag nanatili siya sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, nanatili siya sa pagsunod, sa pagtalima sa kanyang mga utos. Amen. Kaya po, mga kaibigan at mga kababayan, naway naging pagpapala po ito sa inyo. Again, kung ibig po ninyong maligtas, sumunod po tayo sa utos ng Diyos. Kung totoong nananampalataya ka, susunod ka. Kung totoong nananampalataya ka, magpapabautismo ka. Kung totoong umiibig ka sa Diyos, sumusunod ka dapat sa kanyang mga utos. Amen. At kayo po mga kaibigan at mga kababayan, sa mga Baptist na naniniwala, kung kayo po ay totoong naniniwala na may Diyos, kailangan po ninyo sumunod sa kanyang utos. Paniwalaan po ninyo ang sinasabi ng kasulatan. Ang Biblia hindi lamang po na isulat sa pamamagitan ng isa lamang chapter, ng isa lamang verse na sinasabi ng John 3:16, John 5:24, kundi marami po mga talata yan, mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Ang unawa po ng isang tao ay magiging tumpak lamang kung wala pong binabangga ni sinasalungat man na talata mula lumang tipan hanggang bagong tipan. At ang isang tao po ay hindi po maliligtas kapag taglay niya po ang kasalanan. Kapag namatay siya, nataglay niya ang kasalanan. Yun lamang po mga kaibigan at mga kababayan. Magandang araw po.